Galing pala mag-violin ng mama mo, ano? Marunong ka rin ba niyan? Hindi. Wala akong talent. Uy, meron kaya. Yung talent mo yung kapag ka nagsasmile ka. Nagustuhan mo ba? Opo, kanina nga, ma'am, akala ko nagbibiro po kayo eh. Hindi ko alam, ang galing niyo po pala talaga mag-violin. Paborito yun ng anak ko. Dati nung nasa orchestra pa ako, yun ang lagi kong tinutugtog para sa kanya. Pero ngayon, para sa kanya na lang lahat ng musika ko. Swerte po pala ni Emily, ano ma'am? Swerte? I mean ho, kahit ho may sakit siya, nandyan pa rin kayo para sa kanya. Hindi niyo po siya pinapabayaan. Hindi po yung katulad ng ibang parents. Stage 3 na ng leukemia meron ng anak ko. Bukod doon, mahina na rin ang kidneys niya. Kung swerte ang tawag mo doon, iho, paano na lang kapag minalas kami? Kami na lang ng anak ko magkaramay at magkasama sa buhay. Kaya naman lahat gagawin ko para sa kanya. Hindi swerte ang tawag dun. Obligasyon. Sakripisyo. Pasensya na ho. O sige. Tuloy na natin yung interview mo. Para saan nga ulit yan? Sa vlog ko ho, ma'am. Gusto ko po kasing makatulong sa mga cancer patients katulad ni Emily po. Kaya din ho makatulong ng vlog ko para sa pag-raise ng funds para sa kanya po. Paano mo gagawin yun? Ipapaviral po natin sa internet yung kwento niyo pong mag-ina. O di sige. Ano pa bang kulang dun sa mga kailangan mong kunan? Yung interview ko na lang po kay Emily po. O sige. Start na po. Sige, wait lang, Emily. 3, 2, 1. Record. Okay. Okay, Emily. Kapag gumaling ka na sa sakit mo, ano yung bagay na gagawin mo ulit? Anak, tinatanong ka. Gusto ko... Anak! Humiga ka malalim. Humiga ka malalim. Humiga ka malalim, anak. Wala nang higit pa sa pagmamahal, patnubay at aruga ng isang ina. Gaya na lang ni Rosetta, na hinahangaan ng marami dahil sa mga kaya niyang isakripisyo para lamang sa anak niyang si Emily. Pero sa likod ng mga kurot sa pusong eksena na ipinakikita nila online, nagtatago ang isang masalimuot na katotohanan. Alamin ang kwento sa ating bagong 2-part episode dito sa Tadhana. Kumusta na nga palang pakiramdam mo, ha? Tinakot mo kami kanina, ha? Ayos lang po ako. Naku! May lagnat ka, anak. Wala ho. Okay lang po ako. Ay, naku, Emily. Hindi binabaliwala yung lagnat-lagnat na yan, ha? Ikaw talaga, ba't hindi ka nagsasabi? Inumin mo bago matulog. Ma, wala ho to. Ayos lang po talaga ako. Hindi ka na nakikinig sa mama mo. Ano ba talaga gusto mo mangyari, ha?
Sige na, inumin mo na. Yan. Sige, magpahinga ka na anak, ha? Ay, good night. Siya nga pala, nak. Napanood ko na yung vlog ni Eric. Nakakatuwa. Ang daming gustong tumulong sa atin. Sana mapanood yun ng papa mo. Ang kapal ng mukha niya. 2 buwan nang hindi nagbibigay ng sustento sa atin. Samantalang alam naman niya na wala na akong trabaho. Kapal talaga ng mukha. Anong akala niya? Nakapag-ipon ako ng milyon-milyon mula nung iniwan niya tayo? Ayan. Nice na ba, anak? Anong petsa na nga pala ngayon? Ma'am? Emily? Hello po, magandang araw po. Oh, Eric, halika. Sige. Pasok. Naku, napanood ko yung vlog mo. Ang galing. Pwede ka ng direktor. Talaga po, salamat. Nakakatuwa. Salamat po. Oh, kumain ka na ba? Halika, sabayan mo kami. Po, kakatapos ko lang po actually, kaya po ako pumunta dito para ibigay sa inyo yung mga perang binigay ng mga ilang followers ko. Aba, meron na nag-donate? Ang bilis naman. Oo, ganun po talaga kabilis ngayon kasi lahat po online na. Ito po pala. Eric, iho. Ang dami. Salamat. Talagang kailangan namin ni Emily ito ngayon. Salamat. Wala pong anuman. Madadagdagan pa po yan. Kaya ma'am, kung okay lang po sana sa inyo, kuha ko pa kayo ng videos tungkol sa inyo para may updating po yung mga donors natin. Sure, no problem. Okay lang naman sa'yo, anak, di ba? Oh, so paano? Dito mo rin kami ulit kukuha ng video? Eh di po, okay lang po sana ma'am doon po sa HQ ng org namin. Doon po kuha na kayo ng video. And kung okay lang po kay Emily, gusto ko po siya sanang sumali sa support group na meron kami. Kasama niya rin po doon yung mga ibang cancer patients. Big help for you yun, Emily. Walang problema. Masaya ba kayo today? Yes! Sige nga, pumalakpak nga! Ay, naku, parang hindi. Mas malakas dyan! Yay! Yan! Paano ako nagkaon ng boses? Ang gagaling na pumalakpak. Yan, Ingat, masaya ba anak. kayo today? Dahan-dahan na ng paglalakad, ha? Teka, yung oxygen. Oh, Okay ba yung hinga mo? Emily, hello. Ma'am, hello po. Dito, Ito dito. po. Upo. Sige, sige. Upo, anak. Dahan-dahan. Jason, kilala mo na si Emily bro. Everyone, meron tayong bagong mga kasama today. So, pwede ho ba namin malaman ang name niyo po? Emily. Emily De Leon. Yan lang masasabihin niyo kay Emily? Mabuhay ka, Emily! Yan. At may bago tayong kasama ngayon. So, ano bang ginagawa natin pag may bago tayong kasama? Emily, huwag kang mahihiya, mababait ng mga yan. Sila yung mga kasama mo laban sa cancer. Hindi ka nag-iisa. Salamat. Actually, hindi lang interview talaga kaya in-invite kita dito. Gusto ko makita mo yung support group na to at gusto ko makasali ka dito. Kasi
importante sa mga dumadanas ng cancer. Importante sa kanila na nararamdaman nilang hindi sila nag-iisa, na hindi pa tapos ang laban. Bakit ganito na lang yung concern mo sa mga taong may cancer? Cancer survivor ako. At nung naging cancer-free na ako, pinangako ko sa sarili ko na ito na yung magiging purpose ng buhay ko. Tumulong sa mga pasyenteng katulad mo. Kaya laban lang. Laban tayo. Tama na yan. Halika na, Emily. Umuwi na tayo. At tita, wait lang po. Tita? Hindi kita pamangkin. Hindi ko na gusto mga nangyayari dito. Ma'am, pasensya na ho ah. Pero makakatulong ho talaga to kay Emily. Makakatulong? Bakit? Diyos ka ba? Hindi ka doktor, hindi ka Diyos. Hindi mo alam kung ano makakatulong sa anak ko. Halika na, Emily. Pinagkakatuwaan ka ng mga yun, Emily. Hindi mo sila kailangan. Ako lang ang kailangan mo. Ako lang, anak. Ma'am, pagod na ako. Ayoko na dito. Sawang-sawa na ako sa 4 na sulok ng bahay na to. Nakakapagod na po kayo. Mula nung iniwan tayo ng itay mo, ako na ang natira para sa'yo. Lahat sinakripisyo ko para sa'yo. Lahat ginawa ko para sa'yo. Ni minsan, hindi ako nagreklamo. Hindi ako napagod. Tapos ngayon, ito lang ang sasabihin mo sa akin. Bakit, anak? Iiwan mo na rin ba ako? Nalayas ka na rin ba dahil napapagod ka ng kasama ako? Ha? Anak? Sige! Sige! Gawin mo! Ituloy mo! Pero huwag mo gawin yan! Yan to! Patayin mo muna ako! Ayan! Patayin mo ako dito! Dito! Dito mo yung tulong! Dito! Dito! Sige, tuloy mo. Iiwan mo na lang ako. Ikaw na lang natira sa akin. Pag iniwan mo ako, mamamatay ako, Emily. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko gagawin yun. Gusto ko lang po na ibang karamay sa sakit ko. Gusto ko lumakas para sa inyo. Mahal kita, Ma. Mahal na mahal kita, anak. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Eric, pasensya ka na sa inasal ko ng isang araw, ha? Di ko sinasadya. Medyo protective lang talaga ako sa anak ko. Pasensya na, ha? Ma'am, wala pong problema yun. Tsaka naiintindihan ko naman po. Nakikita ko naman ho kung gaano nyo kamahal si Emily. Simula ngayon, pagkakatiwalaan ko na ang samahan nyo. Baka nga kailangan ng anak ko mga taong katulad nyo. Kami hong bahala kay Emily, ma'am. Ma'am, by the way po, ito po pala yung mga iba pang bigay ng followers ko para sa inyong mag-ina. Hanga po sila sa sakripisyo nyo para kay Emily. Salamat, Eric, ha? Maraming salamat. Kailangan talaga namin ngayon to. Wala akong anuman, ma'am.
Basta na po. Mag-umpisa na yata kayo. Sige, mauna na ako. Hindi ko kayo manonood, ma'am? Hindi na. Sa susunod na lang. Kailangan ko pa kasing kunin yung mga in-order kong gamot sa kumare ko para kay Emily eh. Gamot po? Oo, gamot. Herbal medicine. Para sa cancer niya tsaka sa problema niya sa kidney. Hindi ko siya nagkikimaw, ma'am. Iho, hindi kami naniniwala dun. O anak, enjoy ka lang dito, ha? Eric, ikaw na bahala sa anak ko, ha? Sige ho, kami pong bahala. Salamat po, ma'am. Ingat. Salamat ulit. Wala akong problema. Emily, meron pala akong t-shirt para sa'yo. Terno. Bagay. Yes. Guys. Sige, sige. Ingat. Ikaw na muna dyan. Wala pa mama mo? Baka napahaba lang yung kwentuhan kay Ninang. Minsan lang kasi sila magkita eh. Pero na-text mo naman na siya, no? O natawagan? Wala kasi akong cellphone eh. Bawal ako gumamit. Iniisip kasi niya baka guluhin ako ni Papa. Ano nga pala yung naging cancer mo? Lymphoma. Grabe, mula sa pagiging active ko sa sports, sa lahat, biglang nakulong ako sa isang hospital room. Pero nagawa mong takasan yung lungkot tsaka yung cancer. Kasi pinili kong labanan sila. Humingi ako ng tulong sa iba kasi inaamin ko naman sa sarili ko na alam ko hindi ko kayang labanan yun na mag-isa. Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi sa'yo, you're not alone. Nandito kaming lahat para sa'yo. Salamat. Gusto mo ba munang mamasyal habang wala pa yung mama mo? May malapit lang na park dyan, oh. Saan tayo? Mabilis lang. Tapos babalik tayo agad bago pa dumating yung mama mo. Ngayon ka lang ulit naramdaman yung ganito. Yung mga damo. Yung maging kahit pa paano malaya. Bakit di kasi kausapin mo yung mama mo? Para nakakalabas ka ng ganito kahit paminsan-minsan. Kailangan mo to eh. Emily! Ha? Anong ginagawa mo sa anak ko? Ma, hindi ito kasalanan ni Eric. Hindi po ma'am, mag-i-explain po ako. Halika na! Eric! Alam mo may kasunduan tayo, di ba? Pinayagan kitang pumunta dyan sa support group na yan dahil nagkasundo tayo na hindi ka makipagkaibigan sa kanila. Pumayag ako dahil ang sabi mo napapagod ka na dito sa bahay. Sinunod kita. Pero anong ginawa mo? Ha?
Ma, gusto ko lang ibalik yung dating ako. Bakit ba pati ako nadadamay sa nangyari sa'yo dyan ni Papa? Ma! Isang taon na akong ganito. Halos mabulok na ako dito dahil sa inyo. Lahat sinusunod ko. Lahat ginagawa ko. Pati pagpilit yung sa sakit ko, sinasakyan ko na lang dahil naawa ako sa inyo. Ano pinapalabas mo? Ma, alam mo yung sinasabi ko. Alam mo na wala talaga akong sakit. May sakit ka! At alam mong malala ka na. Lumalala ako dahil sa inyo. Ano ba sinasabi mo, ha? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ano nangyayari sa'yo? Mapagod na ako. Pagod na rin ako! Pagod na rin ako! Baka may tinatago. Hindi kaya aswang yung nanay niya. Bro, ang seryoso na pinag-uusapan natin. Sabay magsasalita ka ng ganyan. Ano ba? Hindi. Bro, seryoso naman ako, bro. Ako lang naman hindi mo sineseryoso eh. Kasi ang point ko, baka hindi totoong uliran at mabait na ina yung nanay ni Emily eh. Kasi sa kwento mo, parang may pagkademonyo eh. Kanina aswang, ngayon naman may pagkademonyo. Ikaw, huwag kang kagamit ng mga ganyang salita. Mamaya marinig ka ng iba tapos isipin nila dinidiscriminate mo yung mama niya. Eh, ikaw na bahala kung ano gusto mo sa dalawa. Basta, tingin ko lang kailangan na talaga ni Emily ng tulong. Kasi, isipin mo may sakit na nga yung tao. Tapos, ganun pa yung kondisyon niya. Diba? Hey. Ito pala yung mga dagdag pa po sa donation. Simula ngayon, ibigay mo na lang ang account number namin. Para sa amin na directly pumasok ang mga donation. Pasensya na ho kayo sa nangyari nung isang araw. Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi na po mauulit. Kung okay lang ho sana ipagpatuloy po ni Emily yung sa support group namin. Tsaka po yung vlog ko tungkol din sa inyo. Itutuloy Hindi ko na. pa rin sana. Simula ngayon, Eric, huwag ka nang pupunta rito. Hindi na rin kami pupunta sa grupo mo. Salamat na lang. Sige na, makakalis ka na. Pero ma'am, baka po pwede pong pag-usapan po muna natin. Malis ka na. Eric, sandali! Salamat sa tulong mo. Lumayo ka dyan.
ka babalik, Ma? Miss na kita. Miss na miss ko na yung dating ikaw. Eric? Emily, sumama ka na sa akin ngayon na. Pero Eric, Emily, wala nang oras. Itatakas na kita sa mama mo. Emily? Sa panahon ng social media, naging mas madali ang pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Pero paano na lang kung fake pala ang inyong inabutan ng tulong? Ano kaya ang mangyayari kay Eric ngayong nabisto niya na ang sikreto ng mag-inang Emily at Rosetta? Abangan sa susunod na Sabado, dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.